mapupunta ito sa matinding kaguluhan at ang mas malala pa dyan ay humantong na sa ikatlong pandaigdigang digmaan. Pero posible bang mangyari yan? Ang sagot dyan ay napakalaking tsansa. Dahil kasi yan sa panibago na namang delikadong aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Kung makikita sa panibagong inilabas ng kuha ng Philippine Coast Guard, halos 1 metro na lang ay magpapang-abot na. Literal na kamuntikan na talagang magbanggaan. Pag nangyari yan, dyan na posibleng mangyari ang napakalaking kaguluhan. Lalo na't may nag-aabang pang barkong pandigma mula sa Chinese Navy. Kitang-kita kasi sa video kung gaano kalapit ang armadong barko ng People's Liberation Army China. Ibig sabihin ba nito ay handa silang umatake? Pag umatake sila, dito maaaring sumiklab na ang ikatlong pangdaigdigang digmaan o World War II. Noting because before, the PLA Navy warships are keeping a distance of at least 2 to 3 nautical miles. But this time, it is that close. So, again, I don't want to speculate why they are deploying their PLA Navy vessel that close now to the Philippine Coast Guard vessel. As you might have noted, we're not actually deploying Philippine Navy gray ships in their supply operation. And we are also expecting at least that the PLA Navy will not be deploying warships because we believe that that's a provocative act. So we are just relying on the Philippine Coast Guard vessels to escort our supply boat. Kung hindi nag-iisip ang Philippine Coast Guard at tinamaan ang barko ng Chinese Coast Guard, sa ayaw at sa gusto man ng Pilipinas ay aaksyon dito ang Amerika para lumaban sa atin. Pero sa kagustuhan ng PCG na wag na lumala ang sitwasyon, gumawa agad ito ng paraan para hindi na magkatamaan ang dalawang barko. Nakakabahala siya in a way na kung hindi magaling ang ating mga Coast Guard skippers na nagmamando ng ating mga barko, may posibilidad na tayo ay bumangga sa China Coast Guard vessel at maging isang incident ito at it might jeopardize ang kaligtasan ng ating mga personnel. At the same time, as I said, sa optics na to, kung tayo palagi na lang ikakat tapos babanggain natin sila, ang mangyayari sa narrative nila, binangga natin ang China Coast Guard vessel. So ito ang ating iniiwasan, Pinaghihinalaan rin ng Philippine Coast Guard na ang mga Chinese vessel na naglalagi sa West Philippine Sea ay hindi nangingisda, kundi nagbabantay at handang mag-report agad sa China pag may namataang barko o bangka ng Pilipinas na bumula sa atin. Hula pa ng PCG, maaaring armado rin ng mga armas ang mga barko ng China. Unlike before that the Chinese maritime militia vessels are somewhat pretending still as a Chinese fishing vessel just loitering in a particular area. But in this pass-through resupply operation, you can actually see Chinese maritime militia vessels maneuvering and appearing to be taking command from the China Coast Guard as it assists this China Coast Guard vessels in successfully blocking the Philippine Coast Guard vessels. Ayaw man natin ng gulo, pero hindi natin mapagkakaila na habang tumatagal ay mas lalong nagiging agresibo at nakakilabot na ang pinag-aagawa ng China. Kayo, sa tingin nyo, tama lang ba na umiwas tayo sa gulo? O napapanahon na para gumamit na rin tayo ng karahasan sa ating sariling karagatan? Ikomento sa baba ang inyong saloobin.